Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong week na 'to? Pwedeng nangyayari na 'tong magiging reading. O mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niyo. Puro tao pala to, no? Ito lang na iba. Maliwanag masyado. Yung ilaw, ito. Ayan. O, itaas natin. Kasi medyo madilim. So, game. Anong meron? Kasi may The Tower tayo. So, probably may change na maaring mangyari. Saka iba yung itsura nito sa usual na nakikita natin na tower. Kasi usually, yung itsura ng tower ay nawasak. Diba? Ito, nakababa na yung lalaki bago pa tinamaan ng kidlat yung tower. Tapos may angel doon na parang ginabayan siya na umalis na doon sa tower. Kasi nga tatamaan ng kidlat. Ayun yung kidlat to. Tatamaan pa lang to. Ang dating may gumagabay sa iba sa inyo. Okay? Ancestor, spirit guides, o deceased loved ones, o angels in general. Ginagabayan kayo sa tamang landas. Iniiwas kayo sa panganib. Kasi disaster card din to eh. So, iniisip ko, saan nang galing yung disaster? Magkatabi sila. Ito nga muna, di ba, bago to. So, probably, manggagaling itong tower moment natin dito sa topic ng romance. Na para bang magmamature yung iba sa inyo tungkol sa topic ng relationship. O who knows? Pwede rin kasing dahil dito sa life change or realization, again, tungkol sa relationship, yun yung magkukos ng wisdom o maturity sa iba sa inyo. Dahil na nga sa pag-deal ng relationship o emotion. Ngayon, papasok tong King of Earth, King of Pentacles. Na para bang ang dating sa akin, dahil dito sa ma-realize ng iba sa inyo o sa change na maaring mangyari. Kasi, tower. Wala pa akong nakitang tower na hindi masakit yung effect. Pero kasi sa case na to, dahil may angel nga doon,
Ang dating sa akin, nabawasan o mababawasan somehow yung pain na mararamdaman ng iba sa inyo. Maganda ko i-clarify ko to, no? Bago ako mag-lead dito. Meron tayong direksyon, no? Kasi, parang kulang yung sinasabi ko. Wala siyang subject. Although nandun yung romance, maganda kung i-clarify natin para may direksyon ako. Ano ba itong Knight of Cups Knight of Cups. Kasi romance to eh. 9 nga. Realization, wake up call, transformation. Itong dala ng change pa nga, di ba? Sudden change, unexpected change. Itong dala ng tower. Kasi may kailangan gumuho muna bago lilitaw yung the star. Kasi yung the star, yun yung rebuilding, rejuvenation, healing in general. So, kailangan mag-undergo muna ng tower moment. May something na kailangan mag-end para may opportunity na dumating ganyan. So, again, dito, chaos kasi to eh. Disaster, chaos, crisis. But, again, dito, sa romance, alamin nga natin, ano ba to? Anong klaseng subject ba to? Bago tayo mag-come up dito, dahil ang daming meaning. Alamin natin tong Knight of Cups bukod sa romance yan. Ay! Ten of Cups. Dalawa na agad to. Ayan, para may direction tayo. Well, pamilyado yung bida dito, oh. Pamilyado pero di kasal. Ngayon, may lalaki tayo. So, yung lalaki probably magjowa lang sila nung partner niya. So, pag sinabi kong magjowa, mag-boyfriend, girlfriend. Hindi sila kasal. Wala ring anak. Ay, walang anak. May anak pala dito. Usually, ito walang anak. Pero natabihan nito, hindi may anak sila. Hindi nga lang kasal. So, karelasyon sila, mag-live-in, pero hindi sila kasal. May anak sila, pero hindi kasal. So, paano natin didikit to sa Knight of Cups? May justice na pwede mag-cause ng tower moment. Kasi yung dating sa akin, justice kasi ay clarity. Di ba? Clarity sa romance. Nahulog ko. Clarity, truth, fairness. So, mukhang may unbalance o injustice na nangyari. Kasi hindi naman lalabas yan kung walang problema. Karma nga rin yan eh. Saka punishment. Ay, nakalagay pala karma. Pero since wala naman ditong big issues na may cheating, may dishonesty na nangyayari in general, o nakawan ng pera, wala namang lumabas na ganun eh. Tingin ko yung justice magmumukhang unbalance. Sa romance, kaya nagkaroon ng tower moment. Nagmukhang wake up call na tuloy yung tower natin. So, probably walang balance
mula sa personal at professional life na parang walang time. Walang quality time. Ganyan ang dating sa akin. Sa relasyon. So, ibig sabihin, wala nang sweetness. May someone na nakaka-feel na boring na yung relasyon. Kaya ayun, lumabas yung tower. So, nagmukha na siyang wake-up call. So, ngayon, papasok tong King of Earth. Dahil wala nga balance sa pagitan ng personal at career life. Dahil wala na nga quality time. So, kung sino man yung nawawalan ng time sa relasyon na to, eto, gagawa siya ng way para mapunan yung pagkukulang niya. Kasi yan yung card ng pagiging good provider, yung King of Pentacles. Ngayon, saka ito papasok tong King of ano ba yan? Swords. In a way, na gusto niyang solusyonan ang problema. Open siya sa communication. So, yun. Yun ang dating sa akin. May someone na magiging discipline. In a way na ibabalance niya na ang personal at career life. Yun lang yun. Di naman to big issues. Yun lang ang problema. Walang time. Walang atensyon. Walang spark. Boring. Walang communication. Yun. Yun yung major problem dito. Yun lang. Hindi naman siya, sabi ko nga, hindi siya big deal. Masyadong big deal. Wala namang third party. Wala rin cheating. Wala rin nakawan sa pera. Walang ganun. Anyways. Pumunta na tayo dito sa clue. So, itong reading natin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, sabihin natin, nangyayari na yung coldness. Okay? Habang pinapanood to ng iba sa inyo, mula sa partner niya, iasahan natin ang improvement o change sa buong week na to. Ngayon, kung di pa nangyayari, yun na. I-expect na natin na dadaan ng problem yung relasyon. Pero dun lang to tatama sa pamilyado na hindi kasal. So, kung pamilyado yung iba sa inyo at kasal sila, edi hindi tatama to sa kanila. Tatama to sa kakilala nila na pamilyado, hindi kasal. Okay? Ngayon, kung single yung nanonood, edi doon nga tatama to sa someone na kakilala nila, kung malapit sa kanila. Pwede nga rin tumama to sa idol nila. Anyways, ito yung possible partner ng Leo sa kwento na to. Kapwa nila Leo, Virgo, o Aquarius. Sabihin natin di tumama sa inyo tong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Aries, Virgo ulit, o Aries ulit. So, ito yung kakilala. Ito namang isa. Same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, baka tumama sa person nila, kakilala, o idol. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa kakilala nyo. So, mas matanda sa inyo
May someone na mas matanda sa inyo. Blue eyes. Baka foreigner to. May someone na foreigner o mahilig mag-contact lens ng blue. May someone na average ang build ng katawan. Hindi payat. Hindi rin mataba. Sakto lang. At ang huli, kulot ang buhok. So, dito naman tayo. Tabi ko lang to. At sa gabal. Ano pang masasabi nito? Extra message. Sa buong week na to. Maganda ko i-clarify natin to dahil medyo nakukulangan ako sa idea. Kung saan tutungo to. Clarify natin. Ano kaya to? Oh. Well, unang senaryong naisip ko, tungkol to sa career. May nag-apply. Feeling niya bagsak siya sa exam. Parang wala siyang confidence dun sa performance niya nung nag-apply siya. Pero ang ending, makukonsider pa pala yung kanyang exam o performance o interview at makaka-receive siya ng call. Natanggap siya o may chance siya mag-retake. Ganyan. Yun yung unang senaryo. So, kung dito, application ng work. So, may someone na mag-a-apply kasi, o baka nga nag-apply na. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero again, tungkol sa application ng work, whether kayo to o someone na malapit sa inyo, na yun nga pinanghinaan ng loob. Feeling nila bagsak sila. O baka nga bagsak talaga. Pero good news. Marireconsider pa yung kanilang exam nga o interview o performance. Naka-receive sila ng call. Pinapupunta sila dun sa company. Ganun. Kung di nga application to sa work, business deal, project, yan. Anything na may kinalaman sa contract. Ngayon, yun yung pangalawa, Pangatlo, tungkol to sa relasyon. Either nagkakalabuan sila o separated na. Na para bang may hilama. Sana sasabihin ko, may himala na maaaring mangyari. May makikipag-reconcile. O pwede rin no contact, di ba? All of a sudden, bigla makaka-receive ng call, text, chat, o communication in general, yung iba sa inyo mula sa taong gusto pa nila makausap. So, yun nga, ex, o crush, o karelasyon na nag-aaway sila, o pwede. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Dali lang naman tong intindihin.
Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to para sa buong week. So sabi, real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Open your heart. Love is the highest energy of all. Let it in. Guided steps to great love. Follow the path of ascension. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.